Ang hipag kong dalagita. Ako'y si Alex, 32 taong gulang at nagtatrabaho bilang sales marketing executive sa isang malaking kumpanya sa Makati. Ang aking misis ay si Christine, 23 taong gulang at nagtatrabaho bilang programmer naman sa isang IT company sa Makati. Kami ay nakatira sa isang 3 palapag na bahay sa loob ng isang subdivision sa Pasig. 3 taon na kaming nagsasama ni Christine, ngunit hindi pa kami nagpapakasal at wala pa rin nga kaming anak. Marahil ay abala pa kami sa kanya-kanya naming mga career at wala pa sa plano ng aking misis ang magkaanak. Ngunit kung ako nga ang tatanungin, nais ko na magkaanak kami kahit na may isang anak lamang ako sa pagkabinata. Nakabuntis kasi ako noong ako ay 18 years old pa lamang. May kalakihan ang aming bahay na may 3 kwarto. 2 sa ikalawang palapag at 1 sa ikatlong palapag kung saan may access door ito palabas sa roof deck. May garahe rin ang harapan ng bahay namin kung saan kasya ang 2 sasakyan. Masasabi kong normal naman ang aking naging buhay. Ang naging buhay namin sa loob ng 3 taon. Nagbago lang ang lahat simula nang dumating sa buhay namin ang kapatid ng aking misis na si Trisha. Si Trisha ay nag-iisang kapatid ni Christine na nasa probinsya ng Zambales. 14 anyos lamang ito at 3rd year high school na sa darating na pasukan. Alex, tumawag si Mommy kung pwede daw dito muna tumira si Trisha at dito na rin siya mag-e-enroll sa darating na pasukan. May kinalolokohan yatang lalaki doon at baka nga boyfriend na niya. Bungad ni Christine habang kami ay kumakain ng hapunan. Bata pa yun ah, may boyfriend na agad? Sagot ko naman. Kaya nga gusto ni Mommy na iiwas na siya doon. Baka mapariwara lang ang buhay niya kapag pinabayaan siya. Sagot naman ni Christine. Wala namang problema sa akin. Pwede naman siya sa isang kwarto, sa ikatlong palapag o sa 3rd floor. Ayusin niyo na lang, sabi ko naman. Huli kong nakita si Trisha ay noong ito ay 11 anyos pa lamang. Bago pa kami magsama ni Christine noon, ay umuwi muna kami ng Zambales para ipaalam sa nanay niya ang balak namin na magsama sa isang bubong. Doon ko unang nakita ang magandang kapatid ni Christine na si Trisha. Sa edad na 11, kapansin-pansin agad ang kagandahan nito na higit na mas maganda pa sa kanyang ate na si Christine. Maputi at makinis ang kutis nito, bukod pa sa makikinis at mahabang mga binti. Natatandaan ko pa nang biniro ko pa si Christine noong mga panahon na iyon. Uy Christine, mas maganda pala sa iyo ang kapatid mo eh. Ha 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 ha. Sabay tawa ko pa. Sabi ko kay Christine sa harap ng kapatid niyang si Trisha. Oo, minado naman ako. Di bale, at least kapatid ko naman siya. Sagot naman ni Christine na 20 anyos pa lamang nung mga panahon na iyon. Iniisip ko tuloy na ano kayang itsuri ni Trisha ngayong 14 na siya? Summer, year 2012. Sabado noon, na may humintong van sa harap ng bahay namin. Unang bumaba ang nanay ni Christine. Kasunod na ang kanyang nakababatang kapatid na si Trisha. Ang laki ng pinagbago ni Trisha. Mula pa noong huling makita ko siya. Halos 3 taon na ang nakakaraan. Bata lang halos siya nung huli kong makita. Ngunit ngayon ay dalagang-dalaga na ang kanyang itsura. Lalo pa nga itong gumanda at pumuti. Sa tansya ko ay mga 5'2" ang kanyang tangkad at maganda ang pangangatawan. Nakasuot siya ng shorts na maong at nakaprinted na puting blusa. Uy Trish, ang laki mo na. Ganito ka lang kaliit dati oh. Hahaha. Salubong kong pagbati sa kanya habang pumapasok sa gate ng bahay namin. Ngiti lang ay sinagot sa akin ni Trisha na napansin kong parang may lungkot sa kanyang mga mata. Alam ko naman na hindi niya gusto dito mag-aral sa Maynila.
Labag sa loob niya ang nangyayari at ito ay ayon lamang sa kagustuhan ng kanyang ina. Napag-alaman ko rin na sa isang all-girls school siya sa Pasig o dun siya mag-aaral. Narinig ko ito nang banggitin ng nanay ni Christine habang nag-uusap ang mag-iina sa aming sala. Tinulungan ko ang driver ng van para iakyat sa third floor ang mga gamit ni Trisha. Kinabibilangan ito ng 3 maleta at 2 malalaking kahon. Tanda ito na medyo magtatagal sa amin si Trisha. Ipinasok namin ito sa magiging kwarto ni Trisha sa third floor kung saan nakaayos na ang lahat. Inayos ito ni Christine, katulong ang aming kasambahay na si Tina. May isang single na kama sa gilid ng kwartong naka-aircon. May access door din ang kwarto na ito papunta sa roof deck. Alam kong magugustuhan ni Trisha ang kanyang kwarto dahil nasa third floor ito at kung saan dito sa kwartong ito ako tumatambay kapag ayokong magpaistorbo ng kahit na kanino. Simula nang iwan si Trisha ng nanay niya sa amin. Lagi lang itong nagkukulong sa kwarto niya. Halos hindi kami nakikita nito. Sa tuwing uuwi kami ni Christine galing sa trabaho, tapos nang kumain si Trisha at nagkukulong lamang ito sa kanyang kwarto. Naisip ko tuloy na, baka broken-hearted lang siya kasi ganon. Kaya ganon. Noong nagsimula ang pasukan sa eskwelahan, medyo naging madalas nang naming makasabay kumain sa hapunan si Trisha. Naka-uniforme pa itong checkered na gray at puting blouse na may kurbadang kakulay ng kanyang palda. Tahimik lang palagi ito sa tuwing nakakasabay naming kumain ng hapunan at agad na aakyat sa kwarto niya sa third floor pagkatapos pa ngang kumain. Minsan pa nga may isang pagkakataon na may overtime ang asawa kong si Christine. Kung kaya't kami lang dalawa ni Trisha ang magkasabay kumain ng hapunan. Habang nasa harap kami ng mesa at kumakain, "Trish, kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin, kahit ano ha. Alam mo namang maiintindihan ko yan, kahit ano pa yan. At asahan mo, kung ano man yan, tayong dalawa lamang ang makakaalam. Ako ang kakampi mo rito, Trish," sabi ko kay Trisha sa mahinang boses. Baka kasi marinig kami ng kasambahay namin si Tina na nasa kusina lamang. "Salamat Kuya Alex," matipid na sagot naman ni Trisha na medyo nahihiya pa. "Alam mo ako din, dati may problema, tapos wala akong masabihan. Ang hirap, diba?" Sabi ko pa. "Kuya Alex, hindi mo ba sasabihin kay ate kapag may sinabi ako sa'yo?" Sabi ni Trisha na alam kong parang nakukuha ko na ang loob. Alam mo, kapag secret natin, syempre hindi. Kahit ano pang gawin sa akin ng ate mong pagpilit. Ako din naman, maraming sikreto pero hindi niyo rin alam. Dagdag ko pa. Alam kong unti-unti ko nang nakukuha ang loob ni Trisha na magkwento siya sa akin at wala talaga sa plano ko na ilaglag siya sa ate niya. Kasi Kuya Alex, doon sa probinsya, may pabulong na sabi ni Trisha na parang nag-iingat magsalita dahil baka marinig ni Tina na nasa may kusina na hindi kalayuan. "Nako Trish, tapusin mo na yung kinakain mo at umakyat na tayo sa roof deck. Doon natin pag-usapan yan. At least kapag nandoon tayo ay matatanaw natin kapag parating na ang ate mo, di ba?" Sabi ko kay Trisha na alam kong medyo kuha ko na ang kanyang tiwala. Nagmamadali namang tinapos ang pagkain namin at umakyat na agad si Trisha sa hagdan patungo sa third floor. "Kuya Alex, sunod ka ha?" Sabi ni Trisha sa mahinahong boses. Agad naman akong sumunod sa third floor. Pumunta ako sa roof deck kung saan nag-aantay na nga si Trisha na naka-uniforme pa sa mga sandaling iyon. "Simulan mo na kwento mo hanggat wala pa ang ate mo," sabi ko kay Trisha habang nakadungaw ako sa veranda ng roof deck at tinatanaw ko ang kalsada sa ibaba kung may darating na tricycle na lulan ng aking misis na si Christine. May boyfriend na kasi ako, Kuya Alex." Parang nauutal at nahihiya pang sabi ni Trisha. "Oh, ano namang masama dun? Para sa akin, normal lang yan." Sabi ko pa para
lalo ko nga makuha ang tiwala niya. Kaya lang, ayaw ni Mami sa kanya at pinaghihiwalay kami, sabi pa ni Trisha. Kung ako lang ang masusunod, pababayaan lang kita? Wala namang masama dyan. Lahat naman tayo, papunta rin doon, di ba? Sabi ko kay Trisha na parang kinakampihan ko pa. Oo nga, Kuya Alex, kaya lang parang hindi mabitawan ni Trisha ang sasabihin. Parang alam ko na. May ginawa na kayo, no? Inunahan ko na magsabi si Trisha para hindi na siya mailang na magkwento. Kuya Alex, sabi ni Trisha na parang nahiyang bigla na magsabi sa akin. Nagulat ako sa sinabi ni Trisha sa akin. Sumilip ako sa veranda ng roof deck. Tinanaw ang mga sasakyang dumadaan sa ibaba at umaasa na sana huwag munang dumating si Christine. Inaamin ko, bigla akong naging interesado sa ikukwento ni Trisha sa akin. Hindi ko ito inaasahan na marinig sa isang 14 anyos na dalagita. Ngunit kailangang wag akong magpahalata na nagulat ako sa sinabi niya para lalo ko pang makuha ang tiwala niya sa akin. Ang ibig mo bang sabihin, may nangyari na sa inyo? As in, ganon? Sabi ko kay Trisha habang dinudut-dut ko ang hintuturo sa kanang braso niya. Oo, Kuya Alex. Yun na yun. Natawa naman si Trisha sa pagdut-dut ko ng hintuturo sa braso niya. Well, ano bang dapat kong sabihin? Di congrats. Sabi ko kay Trisha na parang normal lang ang lahat. Kuya Alex naman bakit congrats? Sumeryoso ka naman Pabirong sabi ni Trisha na alam kong nakukuha ko na nga ang kanyang tiwala. Congrats, sabi ko. At least nakalagpas ka na sa masakit na parte. Puro ligaya na lamang ang kasunod niyan. Sabi ko kay Trisha na ewan ko, bakit ko nasabi yun? Oo nga, kuya. Super sakit nun, grabe. Parang ayoko na nga maulit Kaya mula nung una, hindi na naulit, sabi pa ni Trisha. Sa una lang yun, no? Sa susunod, mag-enjoy ka na. Lahat naman, nagdadaan dyan. Pero habang tumatagal, pasarap ng pasarap, sabi ko kay Trisha. Talaga, Kuya Alex? Sabi ni Trisha sa mahinang boses. Hindi ko alam nga kung bakit naging mainit na ang aming usapan ni Trisha. Ang dali naming makapagpalagayan ng loob. Hindi ko akalain na nakapag-usap na kami ng tungkol sa mga ganoong bagay. Oo naman, Trish. Masakit sa una kasi una mo nga yun di ba? Tapos, kapag magaling na ang sugat ng iba na yan. Masarap na, sabi ko kay Trisha, na parang hinihingal pa nga ako. Ganun pala yun, kuya. Sayang, di na naulit pa Akala ko kasi palaging ganun, sabi pa ni Trisha na may panghihinayang. Ilang taon na ba yung lalaki? Tanong ko naman. Kasing edad ko, 4th year siya sa dating school ko. Sagot naman ni Trisha na parang normal lang na nakikipag-usap sa akin. Naku, bata pa pala siya. Wala pa masyadong alam yun. Sa mga ganoong bagay, kaya pala nasaktan kang masyado, sabi ko naman. Bakit kuya? Iba ba talaga kapag mas matanda ang lalaki? Sabi ni Trisha habang nakatingin sa akin at pasulyap-sulyap sa mga sasakyang paparating sa ibaba. Mga kabebe, aaminin kong hinihingal na ako sa pinatunguhan ng usapan namin ni Trisha. Hindi ko inaasahan ito kahit sa panaginip lamang. Hindi ko dapat maisip ang mga ganoong bagay na parang may pagtingin na rin ako sa kapatid ng aking asawa. Sa maganda kong hipag. Hindi pwede kasi kapatid nga siya ng asawa ko at isa pa, nakababata pa. Oo naman Trish, marami nang alam sa
paligayahan kapag may edad na. Kumpara naman sa bata, di ba? Malayong malayo, sagot ko kay Trisha. Alam kong nahalata na ni Trisha. Ang panay na paghugot ko ng mahabang hininga. Inaamin ko, nakaramdam ako ng kakaiba. Sa usapan namin ni Trisha, hirap na hirap akong gawing normal ang usapan namin. Buti na lang nga ay hindi niya napansin ang bukol sa harapan ng aking pang-ibaba. Marami pa sana kaming gustong pag-usapan nang biglang natanaw ni Trisha sa ibaba ang tricycle na huminto sa harapan ng aming gate. Kuya Alex, si ate, bumaba ng tricycle. Baka makita tayo, baba ka na bilis, na magmamadaling sabi ni Trisha sa akin. O sige, bababa na ako. Don't worry ha, lahat ng secret natin, sa atin lang yun, sabi ko naman. Kuya, wait! Pahabol pa ni Trisha sa akin. Napahinto ako sa paglalakad at muling lumingon sa kanya. Pakinggan ang ikalawang kabanata ng kwento ni Trish. O sige, baba na ako. Don't worry ha, lahat ng secret natin, sabi ko naman. Para sa mga hindi pa nakapakinig ng first part, maaari niyong pindutin ang video na nasa right side ng ating screen. Kuya, wait! Pahabol pa ni Trisha sa akin. Napahinto ako sa paglakad at muling lumingon sa kanya. Kuya, bukas ulit ha? Dito ulit tayo, sabi ni Trisha. Habang nakangiti sa akin. Sige ba? Same time, same channel? Pagtawa niya. Pabiro kong sagot sa kanya. Dali-dali akong bumaba sa sala namin para salubungin ang misis kong si Christine habang pumapasok sa pinto ng aming bahay. Hindi niya dapat malaman ang pag-uusap namin ng kanyang dalagitang kapatid. Oh, asan si Trish? Kumain na ba kayo? Salubong sa akin ni Christine. Ayun, as usual, nakulong sa kwarto niya. Sabay tawa pa. Kumain na kami. Ikaw na lang at si Tina ang kakain. Sagot ko kay Christine. Hindi halos ako nakatulog noong gabing iyon. Naisip ko ang mga pinag-usapan namin ni Trisha. Hindi ko akalain na sa murang edad niyang yon ay hindi na siya, alam niyo na, may nakauna na. Hindi ko din akalain na magiging ganun siya ka-open sa akin sa mga ganoong klaseng usapin. Alam kong nakuha ko na ang tiwala niya at handa kong itago ang sikreto namin kahit ano pa ang mangyari. Alam kong nakakaramdam din ako ng pangangate kay Trisha kanina. Pero alam kong imposible ang iniisip ko. Unang-una, kapatid siya ng misis ko. Pangalawa, 18 years ang agwat ng edad namin at ikatlo, 14 anyos lamang siya. Malaking pagkakamali para sa akin ang nakakaramdam ng ganito para kay Trisha, sa kapatid ng asawa ko. Kinabukasan, 6 p.m. na ako nakauwi ng bahay. Medyo padilim na. May overtime ulit si Christine sa pinapasukan niyang IT company sa Makati. Nagbihis lang ako ng pambahay at kumain ng hapunan. Napag-alaman ko sa kasambahay namin na si Tina na maaga umuwi si Trisha galing ng eskwelahan kung kaya't maaga din itong naghapunan at umakyat na agad sa kwarto niya sa 3rd floor. Habang kumakain ako sa mesa, tumunog ang cellphone ko. Kuya, tagal mo naman. Kanina pa ako dito sa roof deck eh. Haha, wika ni Trisha o text ni Trisha sa akin. Tinapos ko nga agad ang pagkain ko at dali-dali na nga umakyat sa roof deck kung saan nakita ko si Trisha sa veranda na nakatanaw sa mga nagdadaang mga sasakyan sa ibaba. Medyo may kadiliman na ang paligid dahil palubog na nga ang araw. Tanging ilaw lang sa kwarto ni Trisha ang nagsisilbing liwanag sa roof deck. Akala ko kuya, ayaw mo na akong kakwentuhan eh, sabi agad ni Trisha nang makita akong papalapit. Nagulat ako sa suot ni Trisha noong hapon na yun. Nakapambahay na ito. Naka-shorts na maong, naka-spaghetti strap, nakulay pula at naka-pink lang na slippers. Nakitang-kita magaganda niyang binti at paa. Bakit naman ako aayaw sa'yo? Ikaw pa? Sagot ko
habang pinagmamasdan ang napakagandang dalagita sa harapan ko. Napansin nga ni Trisha ang paghagod ko ng tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Anong ibig sabihin ng ako pa? Parang nanunuksong sabi ni Trisha habang nakangiti. Ha? Wala lang. Nasabi ko lang yun. Ang ganda mo kasi ngayon. Nasanay kasi akong makita kang naka-uniforme. Sabi ko naman. Kuya naman pangit pa ako kapag naka-uniform? Pabirong sabi ni Trisha. Wala akong sinasabing ganun ha. Mas maganda ka lang kasi kapag kita ang mga paa mo at hita. Sabi ko sabay tingin sa magagandang mga paa ni Trisha. Mahilig ka pala sa paa, Kuya Alex? Tanong ni Trisha sa akin. Medyo natigilan ako sa tanong ni Trisha. Nag-isip ako kung aaminin ko ba sa kanya ang isa sa mga sikreto ko na pagkakaroon ko ng foot fetish. Kahit sa misis kong si Christine ay hindi ko pinapaalam ang pagiging mahilig ko sa magagandang paa ng babae. Ayoko kasing babantayan niya ako kung sakaling may makalubilo kaming babae na may magagandang mga paa. Uy, secret lang natin to, Trish ha? Mahilig talaga ako sa mga magandang paa ng babae. Kahit kapatid mo ay hindi alam yon pagtatapat ko kay Trisha. Okay lang yan, kuya. At least may alam din akong secret mo. Hahaha, natatawang sagot ni Trisha. Ito ang secret lang natin ulit. Sabi ko na kunwaring seryoso. Ano yun, kuya? Seryoso ding tugon ni Trisha. Nagagandahan ako sa paa mo. Nakakatawang sabi ko kay Trisha habang tinitignan ko siya pababa sa makinis niyang binti papunta sa kanyang mapuputing mga paa. Talaga, kuya? Gusto mo ang paa ko? Seryosong sagot ni Trisha. Panay bugtong hininga ko sa pag-uusap namin ni Trisha. Parang ang nawawala na unti-unti ang kontrol ng utak ko. Napapalitan na ng pangati. At talaga namang hindi ko na maitago. Dahil gandang-ganda ako sa paa niya. Ng aking maganda at hipag na si Trisha. Oo, Trish. Nakakayaman pero pwede bang hawakan? Hindi ako makapaniwalang nasabi ko nga ito kay Trish. Medyo nagulat naman ang naging reaksyon ni Trisha. Sure ka ba, kuya? Gusto mo talagang hawakan? Tanong pa ulit ni Trisha na parang namamangha sa sinabi ko. Oo naman, Trish. Pero kung ayaw mo, okay lang naman sa akin. Medyo nahihiyang tugon ko kay Trisha. Sige, Kuya Alex, pero secret lang talaga natin to ha? Saan ba tayo, kuya? Dito ba mismo? Sagot ni Trisha na parang excited pa sa mangyayari habang lumilinga-linga sa paligid ng roof deck. Doon tayo sa kwarto mo. Sagot ko naman. Nagmamadali kaming pumasok sa kwarto ni Trisha. Umupo agad siya sa gilid ng kanyang higaan at ako naman ay lumuhod sa sahig sa tapat mismo ng binti at paa niya. Kuya, ilak mo muna ang pinto dahil baka may pumasok. Buti nang sigurado tayo, sabi ni Trisha sa akin. Lalong hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Trisha dahil siya pa mismo ang nagsabi sa akin na ilak ang pinto ng kwarto niya. Tinitignan ko ang oras sa relo ko. Alam kong pauwi na ang aking asawa. Ang aking mahal na asawang si Christine. Pero malamang maya-maya pa yun darating. Agad akong tumayo at inilak ang pinto. Bumalik agad ako sa pagkakaluhod sa tapat ng binti at paa ni Trisha na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. O kuya, paano gagawin ko? Parang excited pa na tanong ni Trisha. Hindi na nga ako sumagot. Agad kong kinuha ang isang paa niya sa sahig at tinanggal ang suot nitong pink na tsinelas. Hinahaplos-haplos ko ang talampakan nito at isa-isang hinilot ang magagandang paa o daliri nito.
Napakaputi at kinis ng paa ni Trisha. Pati mga kuko nito ay walang kulay na malilinis. Ang ganda ng paa mo, Trish, sabi ko sa kanya habang patuloy kong hinahaplos na animoy parang hinihilot ang talampakan niya. Talaga? Kuya? Malumanay na sagot ni Trisha na parang nauutal pa habang pinapanood ang ginagawa ko sa kanyang paa. Alam kong tinatabla na rin ng pangate si Trisha sa ginagawa kong ganon sa kanyang paa. Napansin ko kasing dumadalas na ang pagbuntong hininga niya. Hindi ko na nga napigil ang aking sarili nang unti-unti ko nga itong inilapit sa aking bibig. Trish, okay lang ba? Okay lang ba ang gagawin ko? Dinampi ko nga ang aking labi doon. Sabi ko kay Trisha habang nasa tapat ng mga labi ko ang magagandang paa niya. Tumango lamang si Trisha habang nakatingin sa akin. Nagulat si Trisha na makitang hindi simple ang ginawa ko. Kung hindi isa-isa nga iyong aking pinuntahan. At ginawaran ng aking, alam nyo na, labi ang mga malalambot na daliri at talampakan. Napatakip pa ang isang kamay ni Trisha sa bibig niya sa pagkagulat sa ginawa ko. Kuya Alex, grabe ka. Akala ko lalapitan mo lang yan at titignan. Hindi naman kiss yung ginawa mo. Nanginginig na sabi ni Trisha. Alam kong nadadarang na siya sa ginagawa ko sa mga paa niya. Patuloy niyang ginawa iyon habang humahaplos nga ang isang kamay ko sa makikinis naman niyang binti. Grabe, iba na talaga to. Sabi ni Trisha sa kanyang isipan. Tuloy pa rin ang paghinga niya ng malalim at nakita kong napahiga na siya sa kama. Grabe, Trish. Ang sarap, Trish. Sabi ko habang ibinabalik sa paa niya ang tsinelas na tinanggal ko kanina. Nakahiga pa rin si Trisha sa kama habang nakalaylay sa sahig ang dalawa niya namang paa. Tumayo na ako mula sa pagkakaluhod sa sahig at lumabas na ng pintuan ng kwarto. Naramdaman kong nabitin siya sa ginawa namin noong gabing iyon dahil ako nga rin mismo ay nabitin. Alam kong hindi tama ang ginagawa namin pero bakit parang hindi ko mapigilan ang sarili kong gawin iyon. Alam kong alam din ni Trisha na mali ang ginagawa namin pero hindi rin niya mapigilan ang kanyang sarili. 9:00 na nang dumating ng bahay si Christine, lulan ng isang taxi. Sinalubong ko siya sa pinto. Alam kong pagod siya, kaya't hindi na ako nagpahiwatig na gusto kong alam nyo na dahil nabitin nga ako kay Trisha noong gabing iyon. Hindi ko na matansya ang sarili ko, nakakaramdam na ako ng kakaiba sa aking dalagitang hipag. Ang problema, hindi ko naman pwedeng gawin ang bagay na yon dahil tanging sa asawa ko lamang iyon pwede at nararapat gawin. Pero kahit gustuhin ko man, palagi itong pagod kapag umuwi. Mga kabebe, alam kong hindi pwede ang iniisip ko. Magiging kontento na ako sa ganitong nangyayari sa amin ni Trisha. Pumasok ako ng banyo ng aming kwarto at doon ko sinariwa ang mga ginawa namin ni Trisha kanina lang. Alam nyo na, Maria na palad. Mabuti na ang ganito kesa ano pa ang magawa ko sa magandang hipag kong si Trisha. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Kung meron po kayong gustong isuggest or i-comment sa ating letter sender, maaari kayong mag-comment or magbigay ng inyong pahayag kung ano ang inyong may advice sa kanya.
Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli. At ito ang ating kwento.